Hey guys, this is Jitmoto nagbabalik and this is the Ninja E1 and the ZE1 of Kawasaki. Yes, hindi ka nagkakamali. Itong dalawang ito ay kamukha ng Ninja 400 at ng Z400. Sa unang tingin nga ay magkakamali ka dahil aakalain mong Ninja 400 at Z400 itong dalawang ito. Pero ang dalawang ito ay e-motorcycle at parehong-pareho lamang sila ng specs. Feel free to pause the video. Sa unang tingin nga ay baka magkamali ka pero may malaking pinagkaiba ito sa Z400 at Ninja 400 dahil itong dalawang ito ay hindi express legal or expressway legal dahil ang katambas ng cc ng dalawang ito ay para lamang sa 125cc na motor. Kung mapapansin natin ay mukhang nagta-transition na nga ang mga sasakyan ngayon into e-power, no? Katulad nga ng mga kotse ngayon at mga bagong labas na motor. Pero guys, kung kayo ba ang tatanungin, ready na ba kayong mag-transition sa e-power na motor? Kasi kung i-imagine ninyo habang nakasay ka dito at nire-rev mo yung kanyang silinyador, wala siyang tunog, di ba? Unlike dun sa mga motor ngayon na alam nyo na masarap patakbuhin gawa ng tunog nila. Pero ito wala siyang tunog. So parang ang hirap iwanan ng ganun na nakasanayan natin. Maiintindihan ko pa sa mga kotse dahil ang hanap naman talaga natin sa mga kotse is yung comfort at yung para sa pamilya natin, 'di ba? Hindi naman dahil dun sa tunog. Pero kung sa motorsiklo kasi para kasing mawawala yung fun niya at yung adrenaline kapag pinapaandar mo na. Pero para sa akin lang naman yun. Kayo ba guys? Ano sa palagay nyo? Iwanan nyo nga dyan sa comment section. At may isang downside ba to guys? Kung iniisip nyo na mas mura to dahil para siyang e-bike, nagkakamali kayo. Dahil ang presyo nito ay mahigit 400,000. Sa presyo na yon ay mas mahal pa siya sa Ninja 400 at Z400 na di gasolina. Kung kayo ang papipiliin guys, anong kukunin nyo? Ito bang e-power or yung di gasolina na Ninja at Z series na Kawasaki? Hanggang dito na lang ang ating video guys. Maraming salamat sa inyong panonood. This is Jitmoto. Peace out.